Alright, magandang araw mga kababayan. Welcome dito sa AJ Commentaries kung saan tayo muli ay mag-uusap-usap ng mga bagay-bagay patungkol sa politika, partikular ngayon sa mga kaganapan sa Senado, ganun din sa impeachment trial. Tayo magbibigay ng ating mga opinion, komento at magpapaliwanag mga ibang mga bagay patungkol dyan. Pero bago po yan, sana po ay kayo po ay mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Inyo po sanang pakinggan at panoorin ang video na ito upang sana matuto tayo sa mga mapag-uusapan natin. Ang gusto po natin ngayong pag-usapan ay yung tungkol sa impeachment trial. Yan. Alam naman po natin na nalalapit na ang impeachment trial. Ito po ay nakatakda sa July 6 upang litisin ang Vice President ng Pilipinas na si Sara Duterte para maintindihan natin kung mapapatunayan ba o mapapawalang sala si Sara Duterte sa mga kasong kinakaharap niya. Ngayon, unang tanong dyan, ihaharap ba siya? Kasi alam naman natin sa lower house, habang umaandar yung kanyang impeachment doon, yung hindi pa formal na nagkakaroon ng boto para maiakyat sa Senado, kahit kailan sa pagdinig, alam natin, hindi yan sumipot no? Yung lumabas yung Mary Grace Piatos at kung ano-ano pang mga issue sa kanya. Alam ko, sa pagkakatanda ko, pati ang Department of Education, di niya pinapunta Ano? Ngayon, ihaharap kaya siya? Unang tanong yan. Pero alam niyo po, sa korte, malamang sa malamang kasi nagkaroon ng pre-trial. Kasi magkakaroon po sila ng pre-trial. Alam ko po sa June 18, yan po ay tinakda ng bagong Senate President pro tempore na si Sherwin Gatchalian, kung saan doon ilalabas ang mga ebidensya, ilalabas yung mga ipipresenta nilang mga ebidensya, kasi po malalaman yan kung admissible ba sa court o inadmissible, kung katanggap-tanggap ba o hindi katanggap-tanggap. Ngayon, doon malalaman din kung ilan ang magiging testigo. Marami silang malalaman doon sa pre-trial, at dahil sa pre-trial na yon, magkakaroon sila ng mga idea kung anong mga moves nila, defense and prosecution. Ngayon, depende yan sa takbo ng paglilitis. Kung nakikita ng defense team, ng depensa, mga abogado ni Sara Duterte na mahina ang mga ebidensya laban kay Sara Duterte at kayang-kaya na nila yon, malamang yan hindi na paharapin si Sara Duterte. Pero syempre, umaasa tayo na sana haharap siya para maintindihan naman ng taong bayan yung kanyang panig na sa kanya mismo nanggagaling. Kasi maraming ang mga bintang sa kanya, hindi naman pangkaraniwan, Ang daming kinakasangkutan, pati yung pondo ng sa Vice President, yung sa DepEd, marami siyang kailangan ipaliwanag, pati yung mga pangalan ng tao na basta-basta lumabas, ngayon po, dahil po sa nangyayari sa Senado, alam naman po natin na hanggang ngayon kino-question yung liderato ni si Sherwin Gatchalian. Kumukuha pa dyan sila Alan Cayetano, sinasabing sila pa rin ang talagang lehitimo na may liderato o namumuno sa Senado. Pero ito po magandang example, nung nakaraan pong ang paghahanda para sa nalalapit na SONA ng presidente, ang inimbita po ng House of Representatives ay yung Senate Secretary Bantog na sa ilalim ni Sherwin Gatchalian, hindi po inimbita yung sa ilalim ni Cayetano. So isang punto yun, ang kinikilala talaga, total naglabas naman na sila ng pahayag, ang House of Representatives, ang executive, ibig sabihin ang Malacanang, ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, ganun din ang mga legal luminaries, ang Integrated Bar of the Philippines, sino pa ba, yung mga framers of Constitution, yung ibang framers of Constitution, lahat ay sumasang-ayon at tumutugma, maging ang mga dating Senate Presidents, nagsasabi na legal at valid ang pagkakaluklok kay Senator Sherwin Gatchalian. Ngayon, isa pang punto dyan, yung pasweldo sa mga empleyado dyan sa Senado, hindi ang kinilala ng Land Bank, kasi sa Land Bank manggagaling ang pasweldo, yung pera, yung pirma ni Sherwin Gatchalian. At ang alam nga natin na napirmahan na yan ni Sherwin Gatchalian, at yan ay in-address sa kanya para pirmahan, hindi kay Alan Cayetano. Kaya yung labanan nila ng dalawang panig, yung labanan nila lumalabas na kumbaga parang pag-ahabol ni Alan Cayetano parang nalalapit na sa may hangganan na, nakikita natin may palapit na, kasi kung tutuusin
kung tutuusin, mukhang makukuha na nila yung pang 13 na tao. May mga ugong-ugong na eh. Pero balik po tayo dito sa impeachment trial. Ngayon po sa pre-trial, kapag nakita ng abogado ni Sara Duterte na hindi na siya kailangan iharap, malamang hindi na nga siya iharap. Ano po magiging sitwasyon sa pagboto? Ipagpalagay na po natin na tama talaga interpretasyon sa batas. Kasi iba-iba ang interpretasyon, pero malinaw naman sa Avellino versus Cuenco na may quorum na nangyari. Pero syempre hindi yan kinikilala ng grupo ni Alan Cayetano. Pero just for the sake of the argument, na nagsalita ang Supreme Court at sinasabing valid dahil tama ang jurisprudence ng korte, hindi nila kinokontra yung jurisprudence ng Avellino versus Cuenco. Ano po mangyayari sa boto sa impeachment trial? Alam naman po natin, 2/3 ng mga miyembro ng Senado ang kailangan upang ma-convict si Sara Duterte. 9 naman ang kailangan para siya ay ma-acquit. So, dahil po 24 sila eh. So, bilangin po natin 24 sila, 16 dapat 2/3 na boto para ma-convict siya. Marami nagsasabi, bagamat yung iba'y makulong, mawala, 16 pa rin daw ang kailangang boto para ma-convict. Alam niyo po, yung ibang mga abogado na napakinggan natin, hindi sila sang-ayon doon. Kasi malinaw naman eh. Dahil nga naman, tandaan po natin yung sa quorum, ang sinasabi doon, majority of all its members. Doon sila nagkakalituan yung majority of all its members. Kung 24 sila na present, diba 24, ang majority nun 13. Pero may mga pangyayari katulad sa Avellino versus Cuenco na may nasa abroad, may nasa hospital, yung 2015 na session ni Drilon. Actually, 8 pala ang session mula 2008, na 12 lang sila. Doon sa session ni Drilon, 4 ang nasa abroad, 3 ang nakakulong. So, 17 lang ang binilang nila na pwedeng dumalo kasi ang nakalagay po kasi doon kapag beyond or outside ng Senate, ng coercive power ng Senado, hindi mo dapat bilangin. Ano po ibig sabihin nun? Halimbawa po, 24 kayo, pero yung isa nagtatago, katulad niya yung kay Bato de la Rosa, at isa'y nakakulong. Ang sinasabi ng iba, kailangan daw ang bilang ay 24 pa rin. Ang sinasabi naman ng iba, bilang ay 22. Bakit po mahalaga yun? Kasi malalaman natin kung ano ang mayorya doon. Kung 22, 12, mayorya na. Kapag 24, 13 ang mayorya. Ang punto po kasi, kaya hindi sinabi, ako po ito rin po ang aking paniniwala, kung bakit hindi sinabi ng konstitusyon na 13 dapat ang majority, kasi yung majority of all its members, maaaring magbago ang bilang. Ang tao, posibleng mamatay, o kaya naman posibleng hindi makadalo dahil sa ibang mga kadahilanan, nasa abroad, nasa hospital, nakakulong. Bakit ko po na sinasabi nakakulong? Katulad po nito kay Jinggoy Estrada. Nakakulong po siya. Ngayon, outside Senate coercive power ba siya? Ang sagot natin doon ay oo, sa ating interpretasyon. Kasi ang katwiran ng iba, nasa Pilipinas naman eh. Dapat bilang siya. Kaso nga po, ang problema, nasa ilalim siya ngayon ng jurisdiction ng judiciary o ng BJMP particular kasi nakakulong siya eh. Kahit ipatawag niya yan, hindi yan basta-basta pwedeng dumalo. Hihingi pa kayo ng approval sa korte. Hindi naman pa pwedeng, kailangan namin ng quorum, kailangan namin umattend si Senator Jinggoy, papalabasin siya sa kulungan para umattend. Hindi naman ganoon. So, outside coercive power siya na Senado. Hindi siya basta-basta pwedeng i-compel na pumunta. Yun yung punto doon. Kaya hindi mo siya pwede ibilang. Ganon din naman si Senator Bato de la Rosa. Dahil, unang-una, hindi mo alam saan mo ipapadala imbitasyon na pumunta siya o dumalo siya dahil kailangan siya. Dahil hindi mo alam kung nasan siya. Pangalawa, siguro naman hindi siya dadating. So, yun yung punto doon sa Avellino versus Cuenco. May mga pangyayari na hindi mo makokompel ang isang halal na umattend. Ay ngayon, anong epekto nun? Ito, pinag-uusapan po natin yung sa quorum. Ano po ang epekto nun sa impeachment trial? Sabi po nila, dapat daw 2/3, 16 votes pa rin ng 24. Ngayon po, pag-isipan po lang natin, hindi natin sinasabing sana mangyari, pero pag-isipan lang. Kung ang 24 ay mabawasan, bawa, may 4 na nakakulong,
Kasi po, ang plunder case, tandaan po natin, si Jinggoy Estrada ay plunder case. Sabi po dun sa graft and anti-graft and ano ba yung batas na yan? Graft and excuse me. Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung Republic Act number 3019. Ang sinasabi po doon sa Section 13, kapag ikaw may kaso ng plunder at ikaw nakadetine ito po inaano ko na lang, hindi po to word for word. Ang nakalagay po doon, kahit pa pending pa yung kaso mo, automatic suspension. Ibig sabihin, suspended ka. Yan din yung sinasabi. Yan din yung sinasabi ni retired Associate Justice Carpio. Hindi mo hihintayin yung conviction. Suspended ngayon si Jinggoy. Kung susundin natin yung batas ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kasi plunder ang kaso niya eh. So yung 24, nabawasan ngayon 23. 16 pa rin ba? 2/3 of majority, diba? 2/3 of its members eh. 2/3 of all its members. So yung 16 ba, ang 2/3 pa rin? O 15 na lang. Tapos kapag may nakulong pa, plunder ulit yun. Wala rin si Bato de la Rosa. 22. Pag may nakulong pang isa ng plunder, 21. Ano po ang 2/3 ng 21? Di 14. Kasi 7, 14, 21. Bababa. Yung pang tingin natin doon, hindi po nakapako sa 16. Yun po yung nakikita nating posibleng mangyari dyan. Yun naman ang binibintang ngayon ni Alan Cayetano, ganun daw ang plano. Pero may posibilidad kasi nakikita natin na posibleng ang bumaba ang numero dahil ang mga kaso nila hindi plunder eh. May kaso rin plunder si Marcoleta. Tandaan po natin, pinapakasuhan niya na plunder dahil sa kanyang mga pronouncements. Siya mismo ang nagsasabi na tinanggap niya yung 75 million, 30 million kay Mike, defensor, 25 million dun sa isa, 20 million sa isa, bago ang election period. Pero hindi man siya pumasok sa election period, plunder siya kasi nakaupo siyang congressman nun. So, yun po yung mga nakikita natin mga dahilan. Tandaan po natin din, balik po tayo kay Jinggoy Estrada, siya po ay nakakulong, ibig sabihin siya po ay PDL, siya ay person deprived of liberty. Kapag deprive ka ng liberty, wala kang kalayaan. Kahit gusto mong umattend, di ka makaka-attend. Paano ka baboto? So, you lost the privilege and right to vote. Yun po ang sitwasyon ngayon ni Jinggoy Estrada sa pananaw po natin. Ano pong tingin po ninyo? Sana po kayo mag-comment. Hanggang dito po muna. Marami pong salamat sa inyo. At sana po balik kayo dito sa AJ Commentaries. Mag-subscribe po sana kayo, mag-comment at mag-like. Marami pong salamat sa inyo.